Mga kabayan, mga tambay, si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento sa inyo. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang umaga po, tanghali, hapo, gabi, madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan lahat, mga kabayan. Ito po, komentuhan po natin. Ito pong issue na talagang tinututukan po ng mainstream media, mga kabayan. Ito pong sinasabing boxing match ng Mayor Baste ng Davao City at ito si General Torre, mga kababayan. May sagot naman po ang Mayor Baste dito po sa sinasabi ng General Torre na yung suntukan ng 12 rounds. Siyempre po, meron po talagang boxing na kailangan po may kasunduan. Meron po kasunduan. Gusto ng Mayor Baste, may kasunduan muna tayo bago tayo magsuntukan. Pero ang General Torre, hindi pa naman sumasagot sa bagay na yan. Pero tingnan po natin yung paghahanda. Naghahanda na po. Pinaghahandaan na po ni General Torre, mga tambay. Pero alam naman po natin, handang-handa rin si Mayor Baste, di po ba? Pakinggan muna natin ang balita about dito sa Ready to Rumble na sinasabi ng balita kay General Torre sa kanyang paghahanda. At isunod po natin ang paliwanag naman po at ang kondisyon ni Mayor Baste. Ito po, pakinggan po muna natin to. Sumabak na sa training si PNP Chief General Nicolas Torre matapos kumasa sa hamong suntukan ni Davao City Vice Mayor Baste Duterte. Nangunguna sa balita si Brian Castillo. Brian, anong ginawang paghahanda ni General Torre? Pumataw sa training itong si PNP Chief Police General Nicolas Torre III sa boxing gym ng PNP Sports Center dito sa Camp Crame. Yan ay matapos kumasa ng hepe ng PNP sa hamong suntukan ni Davao City Vice Mayor Sebastian Baste Duterte. Sumabak sa 6 na rounds ang pagkasanay itong si Torre kasama ang kanyang coach. Bagamat dati niyang nasubukan itong boxing noong siya ay kadeta pa lamang ng Philippine National Police Academy o PNPA, aminado si Torre na malaki yung pinagbago ng kanyang pangangatawan. Mahina na ako eh. Pero marami nagka-interest sa larong ito. Kaya just to give them an entertainment, medyo para we can have a sort of credibility in showing up. Nag-refresh tayo ng konti sa ating dating ginagawa. Pero handa pa rin naman daw itong si Torre, lalo't for a cause naman yung kanilang magiging bakbakan. At sakaling matuloy nga, ang lahat ng kikitain sa event ay mapupunta sa mga biktima ng bagyo at pagbaha. Nauna na rin may kumalat na video online itong si Vice Mayor Baste na nag-i-ensayo na rin ng boxing, pero hanggang sa ngayon ay wala pa siyang tugon doon sa ginawang pagkasa ni Torre sa kanyang hamon na suntukan. Sakaling namang matuloy sa Sunday ay sabi ni Torre na hindi na sa Araneta Coliseum gagawin ng bakbakan dahil meron daw isang event na nakaschedule doon. Sabi naman itong Senator Ping Lacson ay may isang CEO ng isang kilalang casino hotel ang handang buksan yung kanilang ballroom para sa gagawing charity boxing event. Pero sabi naman ni Torre ay nakausap na yung pamunuan ng Rizal Sports Complex kung saan doon na yung magiging venue ng inaabangan na bakbakang Torre versus Duterte. Ang sabi rin ni General Torre ay tuloy yung kanilang pagpapabot ng tulong sa mga biktima. Mahirap po. Excuse me po. Mahirap po yung isang labanan ng boxing. Ang nasusunod po sa lahat ng event ay ang General Torre. Hindi po ganoon. Hindi po lahat ng desisyon ay nasa kanya lang po. Kailangan po meron po itong kasunduan. Hindi po nakita niyo po yung laman ng balita. Puro po lahat ng balita ay pumapabor po kay General Torre. Pati po ang lugar. Nakita niyo po yung lugar, lahat po sila ang nasusunod. Hindi po ganon. Lahat po yan ay may pagkakasundo. Kailangan pati lugar at kung ano pagkakasundoan natin. Nakita niyo po, pati lahat po ng lugar ay pumapabor po sa kanila. At magdidelikado po ang Mayor Baste dyan. Dahil po lahat ng lugar ay kontrolado po nila. Hindi po ba? Mahirap po yan. Ito po, pakinggan naman po natin si Mayor Baste, mga tambay, kung ano naman po ang pahayag niya tungkol po rito sa talagang lahat ay pumapabor ang sitwasyon kay General Torre. Pati ang media, hindi po ba? Ito po ay napakagandang kondisyon na kung talagang gusto nilang matuloy ang boxing na yan, dahil sila ang may gusto ng boxing hindi ba? Ito naman po ang hamon ni Mayor Baste at kondisyon niya sa general. Pakinggan po natin. Hello, I'm your child and I'm in prison. Why are you Set up ko lang po, mga kababayan. Saving for a trip to Vegas.
Just use kayak. Flights are cheaper this summer. You don't have to be a bad person. Okay, Mommy. Ano lang po natin. Huwag kang mag-alala, Torre, kasi matagal ko. Ayan po, set up ko lang po mga kabayan. Ito po, wag daw po mag-alala si General Torre. Ito po. Huwag kang mag-alala, Torre, kasi matagal ko na talaga gusto makabugbog ng unggoy. Kung gusto mo lang talaga ng suntukan, bakit kailangan mo pang charity? Why do you need kailangan mo pang gamitin yung nangyayari ngayon na baka dyan sa Metro Manila? If you're really serious about this, kung gusto mo yung charity na yan and you've laid some conditions, then let me lay my own conditions for the event. Kung serious ka talaga, ha? These are my conditions. Pakiusapan mo yung amo mo na presidente and let it come out of his mouth that all elected officials should undergo a hair follicle drug test. Papalagan ko yung charity mo na yan. Wala problema. If it will answer the issues nitong bansa natin, I can do that. Kaya napakagandang kondisyon po. Kasi puro po ito taong gobyerno mga katamay. Isang general na naglilingkod sa bayan at naglilingkod po sa taong bayan, ang general. At isa rin pong mayor na naglilingkod din po sa taong bayan. Parehas po sila eh. Kaya ito pong napakaganda po mga tambay. Kasi para may kabuluhan, lagyan mo ng kasunduan. Hindi po ba? Napakaganda pong kasunduan ito. Dahil po alam po natin ang Commander-in-Chief at halos lahat po ng gabinete ay takot na takot po magpa-drug test, lalong-lalo po sa hair follicle drug test. Takot po sila lahat. At napakaganda po. At napapanahon po yung sinabi ni Mayor Baste. Kayo ang nagdidikta kung anong cause. Ginagamit nyo pa ang sakuna, ginagamit nyo pa ang bagyo, ginagamit nyo pa ang baha sa sinasabi nyong cause for charity. Hindi po ba? Bakit mo ginagamit yan? Para sumikat ka? Para pag-usapan ka na napakaganda ng layunin mo dahil dito sa gagawing boxing o sinasabing event? Ayan, sa kabila nun meron kang malinis na puso. Kaya ka lalaban ng suntukan sa mayor dahil dito sa sinasabing makatulong sa naapekto ng baha. Hindi po yun. Hindi po bobo at tanga ang Duterte, lalong-lalo po si Mayor Baste. Hindi siya magpapagamit sa ganyan na sitwasyon na lahat ay pumapabor sa gusto ninyo. Hindi po ba ito ang realidad? Ikaw, General Torre, ikaw ay dapat maglingkod sa taong bayan. Hindi doon sa sinasabi ni Mayor Baste, sa amo mo. Diba? Ano sabi ni Mayor Baste? Kung ikaw ay naglilingkod sa amo mo, ipa-drug test mo muna ang amo mo para makita ng taong bayan. Lahat. Ipa-drug test mo sa pulburon ang iyong amo. Lahat ng gabinete. Kasi, mga kabayan, sa totoo lang, napapanahon na po talagang ipa-drug test po. Lahat, magmula po sa Pangulo, sa First Lady, at sa lahat ng gabinete, sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Bakit ko po nasabi? Meron po kasing umamin na isa rin pong nasa gabinete. Hindi po ba? Umamin po na gumagamit ng pulburon at ikinamatay pa ng kanyang asawa. Nasa gabinete po ito ng First Lady. Kung hindi po nagkakamali ang inyong lingkod. Nasa hanay po ito ng gabinete at laging kasama ng First Lady. Hindi po ba? Ito po si Dina Arroyo Tantoco. Hindi po ba isang Deputy Social Security o Secretary? Deputy Social Secretary. Si Dina Arroyo Tantoco na umamin. Umamin siya mismo sa kanyang statement, pahayag. Di po ba? Na sila ay gumagamit na mag-asawa kaya nga ikinasawi ng kanyang asawa. Di ba? Dahil yan po ang lumalabas na kumakalat pati po sa Los Angeles, California. Di po ba? Na pulburon. At di po ba? Isinalba ang sinasabing issue na kasama ron ng First Lady sa naganap doon sa hotel. Isinalba na wala daw doon. Sila lang daw ang gumamit ng pulburon.
Kaya napakatalino po ng Mayor Baste. Yan pong larangan na suntukan, kahit saan po natin lagyan angle o anggulo. At ikaw ay mga lingkod bayan, isang mayor, isang general. Hindi po suntukan sa kalye lang yan. At ang Mayor Baste, hindi po susunod yan sa isang general na puro kondisyon niya ang masusunod. Saan ka nakakita puro kondisyon ng general ang masusunod? Pati venue, sila lahat ang gagawa. Mahirap yan. Paano kung damputin na lang si Mayor Baste dyan? Kontrolado nila sitwasyon. Nakita niyo po, lahat ng gusto nila masusunod. Paano kung lagyan agad ng kaso yan? Di po ba? Kasuhan agad yan at damputin. Sanay na sanay pa ang general sa ganyan. Sanay na sanay ang general dumampot kahit wala pang kaso. At sanay na sanay ang general na hindi dinadala sa korte. Diretso sa kulungan. Hindi po ba? Hindi po tanga, bobo ang mayor. Matagal na siyang gustong bumugbog. Matagal na siyang gustong bumugbog na unggoy. Di ba? Gustong-gusto niya magbugbog na unggoy. Ayon sa kanya. Kaya lang, lagyan natin ng kasunduan. Di po ba? Dahil ito pong ginawang hamon, yung mismong, excuse me po, mismong general, nagsabi na mismo, siyang nagsabi na boxing Di ba? Ang boxing, may kasunduan yan. Hindi po ba? Siya mismo, ano sabi niya? Dito natin ganapin, sa Luzon, sa Araneta, at kung saan-saan pa. Puro siya nagdidikta. Di po ba? Wala pang dinidikta ang mayor. At kung ako naman kay mayor, bakit naman ako papayag niya sa Luzon? Nakontrolado mo lahat. Di ba? Luzon lang ba ang mayroong mga gym? Luzon lang ba ang mayroong malalaking gym sa Pilipinas? Wala ba sa Mindanao? Hindi po ba? Alam natin kung paano nagigipit ang mga Duterte ngayon. Hindi po ba? Para maging fairness, mas malaki ang Mindanao sa Luzon, sa Mindanao mo gawin. At isa pa, yan ang magandang kasunduan. Di po ba? Ipa-drug test lahat ang ahensya ng gobyerno, pati ang PNP. Kasama lahat. Di po ba napakaganda nun? Kasi po, sa isa pong event, mga kabayan, talagang may kasunduan po yan. At ito po, kauna-unahan po ito Ito po kasi, tinetest po talaga ito. Mga kabayan. Kahit po mga boxing, mga athlete, tinetest po ito sa pulburon. Di po ba? Sa lahat ng klase ng drugs, tinetesting po ang mga athlete o sinasabing makikipagsuntukan ng boxing. Isa na po ito. Ng boxing. Kahit po si Manny Pacquiao, ay napakarami pong test yan about sa pulburon. Di po ba? Kaya napakaganda po nung hamon ni Mayor Baste. Wala siyang problema sa boxing. Hindi pa siya nagsasabi kung saan ang venue. Isa pa lang ang sinasabi niyang kondisyon. Pagka sumagot at sinagot ng general ang sinasabing kondisyon ni Mayor Baste na hindi naman po napakahirap na kondisyon. Kukuhanan ka lang ng buhok. Lahat ng ahensya ng gobyerno, isama na ang mga kapulisan. Hindi lang po mga gabinete. Lahat na po. Napaaganda pong kondisyon yan. Pero ang napaaganda po, kahit sabihin mo na maraming tumangging mga gabinete, unahin na po yung Commander-in-Chief. Dahil matagal na po yan. Ilang taon na pong issue yan. Mga kabayan, lagi lang po nilang ginigit, I know. Hindi kami magpapa-hair follicle drug test. No. Lagi lang pong ganun ang sinasabi po. Di ba? Lagi lang po nakangisi. Walang matibay na sagot na yes. Puro bakit? Hindi. Hindi po ba? Bakit nila gagawin? Yun po ang hirap Sa totoo lang po mga kabayan. Napakahirap po kasi nung walang batas. Pagka kasi walang batas sa mga politiko, ay hindi mo sila pwedeng obligahin. Wala po kasing batas para sa mga politiko na sila po'y obligahin at talagang kailangan magpa-pulburon test na. Wala. Tanging sa mga ordinaryong Pilipino lang. Di po ba? Na pwede na obligahin. Hindi po ba? Pagka ordinaryong Pilipino, ay inuobliga nilang magpa-pulburon test.
Pero pagka mga politiko, hindi mo pwedeng obligahin dahil walang batas para sa kanila. Hindi po ba? Hindi nyo ba napapansin? Pagka ang ordinaryong Pilipino, kailangan merong pulburon test. Katulad ng mga nakarang panahon. Di ba? Sumapit yung Semana Santa. Di po ba lahat ng driver, lalong-lalo yung mga bumibiyahe sa malalayo probinsya, di po ba pinapulburon test nila random? At nakita po nila na napakaraming positive na driver sa pulburon. Di ba? Bakit tayo hindi natin mautusan na magpa-pulburon test ang pamahalaan, lalong-lalo po ang Commander-in-Chief at mga gabinete nito, kasama ang First Lady? Bakit hindi sila sumusunod? Nagtatanong lang si Kamanong. Bakit pagka tayong mga ordinaryong Pilipino, sumusunod tayo agad? Pag inutusan tayo magpa-drug test, sige nga, lalong-lalo yung mga security guard, yung mga driver. Di ba? Pagka kumuha ka ng trabaho, mag-apply ka ng trabaho, tinetest ka. Di ba? Kumuha ka ng driver's license, test ka. Kumuha ka ng pasaporte, test ka. Mag-abroad ka, test ka. Bakit pagdating sa mga taong gobyerno, pagka inutusan mo magpa-test, No. Hindi gagawin. Lalo-lalo na kung alam nila sa sarili nila sila'y positive. Hindi nila gagawin. Tigas ang tanggi nila. Pero yung mga hindi positive, anytime pwede silang magpakuha. At sumusunod naman po sila. Katulad po na nangyari sa pamilya Duterte. Di ba? Ang Vice President, ang Congressman, ang Mayor, napakabilis po nila nagpa-test. Dahil alam nila sa sarili nila sila'y malinis. Pero pagdating sa pamahalaan ngayon na nakaupo, magmula sa presidente, bakit hirap na hirap nilang gawin na magpa-test? Samantalang yan po ay napakaganda dahil ikaw ay Pangulo ng Pilipinas. Kailangan ipakita mo sa sambayan ng Pilipino. Kung may issue ka ng pulburon, ipakita mo sa sambayan ng Pilipino at sa buong mundo na hindi ka gumagamit nito. Di po ba? Bakit ayaw mong gawin? Ngayon, tingnan po natin. Dito sa hamon ni Mayor Baste, tingnan natin kung ano yung sasagot na isang general. Dahil ang PNP ay tumutugis po ito. Di ba? At sumusog po na illegal na pulburon. Tingnan po natin kung ano sagot ng general about dito sa kondisyon ng Mayor Baste. Kasi ang trabaho po ng kapulisan, unang-una, sugpuin ang pinagbabawal na pulburon. Tingnan po natin kung ano sasagot niya dito po sa pagpapadrug test. Lalong-lalo po sa kanyang amo na sinasabi ni Mayor Baste. Itong unggoy, itong nagpapakaunggoy. Hindi lang po pala ito aso. Ayon po sa kanila umano. Isa rin daw po wala itong unggoy ayon kay Mayor Baste. Yan po mga tambay, ang komento ng inyong lingkod. Napakaganda po ito. Sa lahat po ng larangan ng sports, lalo-lalo po kung ikayo'y kilalang tao. Hindi lang po ito, napakarami. Kahit po si Manny Pacquiao, kahit sino pa na kilalang tao, basta meron pong event, meron pong mga sinasabing charity event, ay may condition po ito. Yung sinasabi ni General Torre na charity event, kailangan mo lagyan ng kondisyon. Hindi po ba? Magpa-drug test muna. Magmula sa iyong amo at sa iyo mismo, pati po ang kapulisan. Sinisigurado po ni Mayor Baste dyan na maraming gumagamit ng pulburon sa kapulisan. Hindi po ba, mga kabayan? Maraming salamat po, mga kabayan. At napakaganda po ito. Hindi po naduduwag ang Mayor Baste. Hindi po siya naduduwag. Napapanahon lang. Ang gusto ni Mayor Baste, hindi masayang ang sinasabing charity event ni General Torre. Hindi masayang. Dahil marami itong patutunguhan. Yung sinasabi niya, makakatulong ka na sa binaha at mapapatunayan pa ng buong Pilipinas na hindi pala talagang gumagamit ang gabinete at ang mga lingkod bayan, ang mga kapulisan ng pulburon. Di po ba napakaganda nun? Nakatulong ka na, ayon kay General Torre, nalinis mo pa ang mga pagkatao nila kung sila po ay magpapa-hair follicle drug test. Di po ba napakaganda nun? Tumulong ka na,
Napatunayan mo pa sa sarili mo at sa buong mundo at sa mahigit 100 milyong Pilipino na hindi sila gumagamit ng pulburon. Hindi po ba? Napakagandang kondisyon. Hindi po ba? Yung palang okay na si Kamanong doon. At pagka yan ay ginawa nila kasama si General Torre, abay, kahit sa Luzon, baka pumayag na si Baste. Kahit sa loob ng Camp Crame ang boxing, papayag na yan. Basta magpa-hair follicle drug test muna silang lahat. Hindi po ba, mga kababayan? Muli po, mga kababayan, maraming salamat po sa gusto po ng ating tambayang mga kababayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Sa ating po mga subscribers, maraming salamat po sa inyong lahat. Mga kababayan, mabuhay po kayo. At ganoon din po sa mga nagbibigay po ng tulong biyaya sa inyong lingkod. Shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat po, mga kababayan. Mabuhay po kayo. Ingat po kayo, lalong-lalo po sa inyong mga paggawa. Thank you po. At syempre po yung dasal at panalangin po, pagsama-samahin po natin na isama po natin sa ating mga dasal at panalangin na maingatan po ang pamilya Duterte, ang Vice President, at ganoon din po ang dating Pangulong Duterte na madugtungan pa po ang kanyang buhay, kalakasan at makabalik pa po sa lalong mabilis sa ating bansa, mga kababayan. Maraming salamat po. Sa muli po, mga tamay, ingat po tayo. Doble ingat po tayo. Sa muli po, paalam po muna. Bye-bye.